Sir. Ba't ako? Tayo nito ni sir eh. Bakit ako eh? Favorite ko nga yung ganong session eh. Tsaka... Tsaka may crush ako sa room eh. Basta, ayoko. Okay, sige. Ako na lang. Medyo nagulat ako dun. Medyo lang. Kasi matagal ko na siyang nahubaran sa daydream ko eh, kaya hindi na bago. Joke! Semi-nude lang naman yun, kaya yung top lang ang tatanggalin ni sir. Pero pwede rin yung baba. For the first time, makikita na ng klase yung balot na katawan ni Sir Mark. E di, isa-isa na niyang hinubad yung suot niya habang nakatalikod sa klase. Nagtanggal na siya ng cap. Grabe, ang kapal pala ng buhok ni Sir. Tapos, sa kanya sinunod yung yellow jacket niya. Tapos, yung black shirt niya. Tinitingnan ko yung reaksyon ng mga classmate ko eh. Parang wala naman yun sa kanila, pero imposible eh. Ang ginawa ko, chinek ko yung group chat. Hoy, B, buntis si sir. Okay, inuman na. Tatay mo, boy. Ang yayabang ng mga to. Akala mo naman ang yayami. Pero ito seryoso. Nanlaki talaga yung mata ko. Feel ko tama yung inimagine kong katawan niya. At dahil kumikilatis ako ng pasikreto ng katawan ng mga lalaki, feel ko nagbubuhat si sir eh. May lumilitaw na bukol sa triceps niya eh. Tapos may laman talaga yung balikat niya oh. Tapos yung chest niya, mabuhok yun. Pero kita yung hulma. Tapos yung tiyan niya. Yung tiyan niya yung bilog. Oo, bilog. Pero ang cute nga eh. Parang katawan talaga ng tatay. Non-negotiable talaga kapag hinedlak ako nito, sabi ko talaga. Siyempre, pigil na pigil ako, no? Kanya-kanya na kami ng pwesto. Pumesto na rin si Sir Mark sa armchair sa harap. Akala ko nung una tamang upo lang ang gagawin niya eh. Pero hindi pala. Pinatong niya yung braso niya sa armrest. Nakakalumbaba. Tapos sumarap siya sa akin. Shit! Hindi ako prepared. Hindi ako makatingin kay Bumblebee. Tulong, Optimus Prime! Nung mga moment na yon, umarte na lang ako. Sketch na lang ako ng sketch ng kung ano-ano sa drawing pad ko. Kung ano-ano na pumapasok sa isip ko. Paano kung tama ang hinala ko na aware siya na tinitingnan ko siya noon kapag nagkakasalubong kami sa hallway? Paano kung nananadya siya tapos nagpapa-fall siya? Ganun na. Sabi ko, sige. Ako pa talaga ang kinalaban mo ha. E di huminga ako ng malalim. Bigla ako siyang tiningnan sa mata pero bigla siyang napatingin sa ibang direksyon. Tumingin uli ako sa drawing pad ko. Pakiramdam ko talaga nakatingin uli siya eh. Kaya binalik ko uli yung titig ko sa mata niya pero umiwas uli siya ng tingin. Takti para kaming tanga nun. Hindi naman yun naging forever eh. Natapos din yung klase namin. Sayang. Joke. After ng klase, tinawag ako ni sir. Nakabihis na siya nito ha. Hindi. Kasi tinanong niya ako kung bakit hindi ko pa sinesend yung list ng names namin. O diba? Sa karutan ko, nawala yun sa isip ko. Sorry naman.
Nag-promise naman ako na isasend ko pag uwi. Kaya kinagabihan nun, sinearch ko yung pangalan niya sa Facebook. Siyempre, ano pang asahan nyo, edi inisto ko si Bumblebee. So far, so good. Wala naman siyang masyadong post. Ang boring nga ng wall niya eh. Pero baka naman naka-private lang yung ibang post niya. Yung huling public post niya, cover photo pa niya yung family niya 5 years ago. 3 lang sila ng mama at papa niya eh. Inassume ko lang talaga na baka family niya yun kasi yun yung usual post sa social media, diba? Siguro solo child siya. Ang payat niya pa nga ron eh. Anyway, tumagal din ako ng 1 oras kakatingin sa mga public post na nakatag sa kanya bago ko naalala yung totoong pakay ko. By the way, naka-yellow jacket siya sa halos lahat ng post na nakatag sa kanya. Bumblebee talaga. Good evening po, Sir Mark. Ito na po yung list ng names ng class namin. Siguro mga 5 minutes lang ang hinintay ko bago niya ako nireplyan. Salamat. Hoy, hindi naman ako kinilig doon. Ang OA na nun. Pero alam niyo kung ano talaga nakakakilig. Wala niyo. Inad ako ni Sir Mark. Siyempre, nag-hard to get muna ako, no? Binatang Filipino mode tayo. Sabi ko pa, abutin ko muna ng next day bago ko i-accept yung friend request niya. Kunwari, nakatulog na lang ako kahit ang totoo. Midnight pa ako nakatulog nung gabing yun. The next day, as usual, late na naman ako. Ewan ko ba? Parang sinilang talaga ako para lagi maging late eh. Tuloy-tuloy lang ang mga araw ko na ganun. Pasok sa school, uwi. Pasok sa school, uwi. Ganun. Siyempre may mga nakautingin moments. Daydreaming pa rin kay Sir Mark. Pero sa atin lang tulad nung nakagawian ko. In short, naging part na yun ng routine ko. Parang naging hobby ko na nga eh. One night, nagulat ako nang biglang mag-message si Sir sa akin. Hello, Jared. Ask ko lang kung nakapagpasa ka ba nung pinagawa kong plate last week? Hi sir. Yes po, pero late ko na po naipasa. Hindi ko kasi mahanap eh. Nahalo siguro dun sa mga bago. For some reason, parang wala ako sa mood makipag-chat that time. Dahil siguro sa dami ng schoolworks. Kaya yun, pinusuan ko na lang yung message niya. Maya-maya. Agahan mo na yung pag-submit next time ha. Okay po sir, pasensya na po. Bakit hindi mo pa rin ina-accept yung friend request ko? Uy, gagi! Natigilan ako sa message niya. Feel ko ang aggressive ni sir sa part na yun. Ang feeling ko. Pero oo nga no, parang ilang weeks na rin yung lumipas mula nun. Nawala na sa isip ko kasi busy sa school eh. Pero grabe naman yun. Parang ang importante naman na maging friends kami sa FB. Sir talaga oh. Naman eh. Eventually, in-accept ko naman yung friend request ni sir. Para hindi na siya malungkot. Ang kapal ko ron ah. Mula nung araw na yun, madalas na siyang mag-reach out sa akin tungkol sa submission ng class namin. Pag-contact sa ibang classmates ko na hindi niya mahagilap at kung ano-ano pang school-related stuff. Hindi ko nga alam kung tama ba na in-accept ko yung friend request niya kasi para naging mas komportable siyang utos-utusan ako. Kainis. Requited yung love ko with utos. Paasa talaga. Pero hindi naman laging ganun kasi may ilang araw na parang may something talaga eh. Yung tipo mapapaisip ka. Tulad nung isang araw, habang nagdi-discuss siya at nagre-recite kami tungkol sa mga typical na edible subjects, bigla niya akong in-example. Halimbawa, si Jared. Gagamit ng apple at chocolate as subject.
Dapat yung perspective ng light nun. Nung una wala lang sa akin yun kasi madalas naman siyang ganun pati sa mga classmate ko. Pero saktong apple at chocolate talaga na parehong favorite kong kainin ng sabay? Seryoso ba? Tapos nung naglalakad din ako papunta sa college building namin, tinakapayong ako kasi mainit. Out of nowhere, bigla kami nagkasabay. Uy, makikisabay. Siyempre, pinasilong ko na siya sa payong ko. Tandaan ko itinaas yung payong ko kasi matangkad siya sa akin eh. Parang sobrang bagal ng moment na yun kasi naging prominent sa paningin ko yung jawline niya. Yung magaspang niyang balbas, yung malakas makamasculine niyang leeg. Siyempre, subtle kilig lang tayo nun. Alam niyo yung may gumagapang na kuryente sa bato ko. Tapos parang nagtatighten yung lungs ko para hindi sumabog yung kilig ko. Sa isip-sip ko nun, akbayan mo ko please. Akbayan mo ko, dali. Di naman niya ako inakbayan eh. Boring. Anyway, nung moment na yun, gusto kong hilingin na sana biglang umulan para talaga mapakapit siya sa akin. Kaso mababasa yung plates ko eh. Hindi nakakyat na kami. Nauna naman siya sa akin kasi inayos ko muna yung payong ko para mailagay ko sa bag ko. Promise, hindi talaga ako nakatingin sa kanya nun kasi focused ako sa paglagay ng payong sa bag ko eh. Pero nagulat ako na hinihintay niya pala ako sa pintuan. Binuksan niya yung pinto tapos sumisenya siya na parang pinapauna na niya akong pumasok. Grabe. Green flag sa akin yung ganun eh. Anyway, ayoko masyadong umasa kasi baka masaktan lang ako. Pero deep inside talagang umaasa ako. Sinasabi ko lang na hindi ako aasa para maisip ng universe na deserve niya yan, ibigay ko na nga. Pagbigyan niyo na ako. So nung isang gabi, bigla ko lang naalala na friends na nga pala kami sa Facebook ni Sir Mark. Nag-alala ako kasi baka kung ano makita niya sa profile ko. Hindi ko na rin naman na kasi maalala kung ano mga nakakahiyang bagay ang pinagpo-post ko dun eh. Isa pa parang ilang buwan na rin akong hindi nagpo-post dun at ilang taon na rin mula nung masanay ako na puro pag-share ng trending na lang ang activity ko ron. Kaya ang ginawa ko, nag-scroll sa profile ko para i-hide yung mga post na ayoko makita niya. Tulad ng mga cringe kong post tungkol sa life. Mga picture ko nakapublic na akala mo naman ang yummy. At kung ano-ano pa. Until nakarating ako sa mga post kong walang katapat ang pinagsamang apple at chocolate. #fave. Green flag talaga yung pagbubuksan ka ng pinto regardless of the gender. Alam ko naisip niyo yung naisip ko. Hindi ba? I mean, pwede nagkataon lang. Pero para kasing hindi eh. Yung pag-example niya sa apple at chocolate, yung pagbukas ng pinto. Tapos sobrang tagal na ng mga post ko na yun as in ilang taon na. Hindi ko pa siya instructor nun kasi senior high pa ako nun eh. Pakiramdam ko tuloy, in-stalk ako ni Sir Mark eh. Okay lang nasabihan akong feeling pero yung makaabot pa ako sa post ko na ikaw at ako sa ilalim ng isang payong. Woo! Wag ako, sir! In-stalk mo ako eh! Sa ngayon, patay mali siya na muna ako. Iniipon ko muna yung mga proof ko para kapag bigla ako nagkalakas ng loob, dediretsuin ko na talaga si sir. Joke. Pero pwede ring seryoso. Siyempre, alam ko namang bawal yung student-teacher relationship.
Pero kung talagang mahal niya ako, no, pipiliin niya mag-iba ng work para sa akin. Naks, tigas na mukha, no? Baka may mang-bash sa akin, ha? Pero seryoso, happy lang ako ngayon. Kahit tunog umaasa lang ako, okay lang. Nakaka-good vibes pa rin yung ganitong pakiramdam. Mas gumagaan yung araw ko kapag nakaka-experience ako ng mga ganitong feeling na nagva-validate ang existence ko sa ibang tao. Uy, sorry sa haba ng message ko, ha. Basta promise, magpapadala ako ng update kapag nagka-time uli. Super busy kasi sa school eh. Mag-update ako kapag nagustuhan to ng mga listener. Kapag hindi, edi hindi. Lagi ako makikinig sa inyo, hindi kami star. Kahit sobrang tagal nyong mag-upload. Super fan ako ng content ninyo. Legit na out of the norm ang style ninyo. Seryoso ako nun, ha. I love you, hindi kami star. Bye-bye. Uy, kumusta? Nagustuhan mo ba ang kwentong narinig mo? Subscribe na sa Hindi Kami Star YouTube channel para updated ka sa mas marami pang kwentong katulad nito. May kwento ka? Message na gusto mong iparinig sa iba? Ipadala mo na yan sa hindikamistar@gmail.com. Mahalaga ang kwento mo. Kahit na hindi ka sikat, hindi ka kilala, o hindi ka star.